Ipinasya ng liderato ng Iglesia ni Cristo na magsampa ng ejectment case laban sa mga dating miyembro nito na kasalukuyang nakatira sa number 36 Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Sa isinagawang news conference, sinabi ni INC spokesman Brother Edwil Sabala na bukod sa paninira, gumawa pa sina Ginoong Angel Manalo at Ginang Loti Medes na mga bagay na magsasapanganib sa seguridad ng naturang compound at ang iba pang naninirahan malapit doon. Bibigyan naman ng 15 araw na palugit ang kampo ni na Ginoong Angel at Ginang Loti na magsisimula ngayong araw para umalis sa number 36 Tandang Sora. Si Eden Suarez sa detalye. Magsasampa ng ejectment case ang liderato ng Iglesia ni Cristo laban sa grupo ni na Ginoong Angel Manalo, Loti Jimenez at iba pang naninirahan sa number 36 Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Sa isinagawang press conference na pinangunahan ni na kapatid na Edwil Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, kasama si Atty. Moises Tolentino Jr., isa sa mga abogado ng INC, ay sinabi nito na sukdulan na ang ginagawang paninira at ipinapakalat na kasinungalingan sa media ng grupo ni na Ginoong Angel at Ginang Loti. Kaya nagdesisyon na ang liderato ng INC na gawin ang susunod na hakbang alinsunod sa itinatadhana ng batas. Ayon kay kapatid na Zabala, wala ng karapatan ng mga ito na manatili pa sa compound na pag-aari ng iglesia. Ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, INC, sa pangunguna ng aming Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay nagpasya ng magsampa ng ejectment case sa hukuman laban sa mga dating kaanib nito na sina Ginoong Angel Manalo at Ginang Loti Jimenez at mga kasama na hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalis sa housing compound ng Iglesia sa number 36 Tandang Sora Avenue. Nais namin bigyang diin na ang buong compound sa number 36 Tandang Sora ay pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo. Subalit, ang karapatan ito ng Iglesia ay hindi na iginagalang kundi niyuyurakan pa ng kampo ni na Ginoong Angel at Ginang Loti. Sa nang sila'y itiniwalag noong July 23, 2015, kasamang nawala sa kanila ang pribilehiyo na makapanuluyan sa pabahay ng Iglesia. Gayunman, alang-alang sa simulaing Kristiyano at para sa humanitarian considerations, hindi namin sila agad pinaalis doon. Maraming paglabag na rin umano ang ginawa ng mga naninirahan sa nasabing compound sa mga nakalipas na araw, tulad ng patuloy na pagpapapasok ng mga kahina-hinalang lalaki, pananakit sa mga nakatalagang security personnel na ang nais lang ay ma-inspeksyon ang mga ipinapasok na bagahe at iba pa. Una rito nakuhanan sa CCTV ang mga lalaking nakatakip ang mukha na pumapasok sa compound kahit 10 oras ng gabi. May mga nakapasok din na may bitbit pang mga malalaking bag na hindi alam kung ano ang mga nilalaman. At iba pang gawain ng mga ito na nagsasapanganib sa seguridad ng mga nasa buong compound ng INC at iba pang naninirahan malapit doon. Binigyan din ni Atty. Tolentino na karapatan ng INC na protektahan ang kanyang pag-aari at matiyak ang seguridad sa nasabing compound. Apart from that, pagka may lumalabas galing sa loob at papasok, napakatatapon pa. At yung mga security guard sa gate ay kanilang inaaway at mayroong mga video na nakunan po ng CCTV kung ano ang kanilang sinasabi at ginagawa laban sa mga security guard na nakatalaga sa gate ng number 36 Tandang Sora. Now, because of all these events which we have been suffering for quite some time, it has been decided that it's about time we took the right legal action against the occupants of these premises so that all the security of the entire compound could be assured and protected. We are after two things. Well, the right of the owner of the property, which is the Iglesia ni Cristo, to enjoy
the rights of ownership on the property that is being occupied by non-authorized people, and second, to ensure that the security in the vicinity of the main office, the central office of the Iglesia ni Cristo, will not be prejudiced by people coming in and out who have no authority to use the premises. Hindi lang iyon ang pangyayari na mayroong ganoong reaksyon yung mga pumapasok. Ang nais lamang naming itanong sa publiko, bilang pagtatanong na rin, mayroong nagpapasok ng malalaking kahon na hindi namin alam kung ano ang nilalaman. Ang tanging nalalaman namin, tinututulan nilang ipa-inspeksyon. Hindi naman pinipigilan na ipasok, ma-inspeksyon lang. Bakit ayaw ipa-inspeksyon doon sa mga security guard? Kinumpirma naman ni Atty. Tolentino na bibigyan ng 15 araw na palugit ang kampo ni Ginoong Angel at Ginang Loti na magsisimula ngayong araw para umalis sa number 36 Tandang Sora. Batay sa itinatadhana ng batas, makalipas ang 15 araw kapag hindi sinunod ng mga respondent ang kanilang demand na bakantihin ng mga ito ang nasabing compound, ay saka formal na isasampa ang ejectment case. We have to take the preparatory steps under the law. But this will lead to the filing of an ejectment suit only if the demand is not complied with by the respondents. So in due time, we hope that they will comply, so that that will be the end of things. But if they will not comply, it is the right of the owner, which is the Iglesia ni Cristo, to take the proper legal action in order to have the premises vacated by people who are no longer authorized to stay there. May we just mention that while before, those who are staying in the premises were privileged to stay there and to use the premises, that privilege had ceased when they decided to go against the Iglesia ni Cristo, and as a result of their actions prejudicial to the church, they were expelled. Expulsion carries with it the penalty of withdrawing the privilege, because it's just a privilege. Sa harap naman ng mga pangyayari, tiniyak ng tagapagsalita ng INC na hindi nawawala ang posibilidad na magkasundo at magkaayos ang liderato ng INC at mga respondent. Anya, alam naman ng mga respondent ang proseso sa loob ng Iglesia ni Cristo na kanilang dapat gawin at sundin. Laging may possibility Kung magkaayos-ayos na magkaayos sila. Sila ay mga dating kaanib sa Iglesia ni Cristo. At dahil dati silang kaanib sa Iglesia ni Cristo, nauunawaan nila kung ano ang dapat na maging hakbang nila para nang sa ganoon ay matapos ito. Simple lang ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, magbalik loob sila. Para sa Eagle News, Eden Suarez Santos, IM1 with 25.